Sa kabila ng ilang buwan ng pagtitiis dahil sa pag-aalboroto ng Bulkang Kanlaon, nananatili pa rin matatag ang ating mga kababayan sa Canlaon City. Ito'y sa tulong na rin ng walang patid na suporta na ipinaabot ng pamahalaan. Si Jessie Atienza ng PTV Cebu sa sentro ng balita. Nagsilabasa ng ilan sa mga residente sa Canlaon City matapos bumuti ang panahon. May mga batang naglalaro sa park. Bumabawi naman sa dance practice sa mga estudyante ng St. Joseph College. Ayon sa education student na si Ella V, nasanay na sila sa kanilang sitwasyon sa tuwing sumasabog ang bulkan. Hindi na nila alintana ang Bulkang Kanlaon na nakakubli sa makapal na ulap sa unahan. Ngayon, instead na kabahan kami, mag-ready na lang kami. Hindi naman yun kasi bago yun eh. When I was in elementary, sumabog rin yun. And then, parang masasanay ka lang, iisipin mo na lang na instead of kabahan ka na, mag-ready ka na lang, mag-pray ka na lang kay Lord. Sana hindi mangyari. Kasi kapag kakabahan ka is wala naman yung magagawa yung kaba eh. Nagpulong sa command center ang mga personnel ng LGU at mga stakeholders. Ayon sa incident management team, nasa 2,600 ang tumutuloy sa 8 evacuation camps sa Canlaon City na nagmula sa 5 apektadong barangay. Canlaon, as of the moment, of course, with regards to funds, we are already having really difficulties in sourcing funds for the sustaining our IDPs, considering that it really needs a lot of budget. And then the assistance coming from the national are already exhausted, and then our donations are already exhausted, and still this time we need some donations. Tuloy-tuloy pa rin ang tulong na ibinibigay ng Office of Civil Defense Region 7 sa lungsod, lalo na sa pangangailangan nila sa logistics. From December pa, nagbibigay na tayo ng fuel support sa kanila since logistics is our main concern in giving. So lahat na mga logistical requirement na kailangan ni Canlaon is naibigay na natin. And that tranche started from December. Now, they already been replenishing yung mga fuel na requirement nila. But si OCD is only waiting for additional requirement para matulungan natin yung Canlaon City for the transportation as well as evacuation of our residents, especially in the permanent danger zone is 4 to 6 kilometers. Sa ngayon, patuloy na nagiging matatag ang mga mamamayan ng Canlaon City. Kahit 10 buwan na silang binabalot ng takot at pagbabanta ng bulkan. Mula sa Canlaon City sa Negros Oriental, Jessie Atienza para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.